Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 1:14:25. So for today, 5 charts lang yung pagkukwentuhan natin. So sobrang pangit ng galaw ng PSEI, pero pag ganito yung market, ang masaya is yung mga dividends player or yung mga investor talaga, mga long term or yung mga mahilig sa bounce. So yung mga trader talaga, yung mga chupet, so medyo mahirap siya, or yung mga mahilig ng nagra-rally kasi 'di ba, medyo mababa yung volume ni PSEI. Anyway, so for ang unang chart natin si Plus. So for Plus guys, so na-hit yung trail stop natin ito. Wala tayong position ito. So right now, nasa DB50 siya nung range niya. So ako, as much as possible, ayoko bumili sa ganyan unless meron tayong position or meron tayong base para mag-average up tayo. But since na-hit yung trail stop natin, so wala tayong position, so ito monitor lang natin. So, and yung mga indicators ito, parang kailangan na rin mag-reset. So tingnan natin if magbibigay ng entry dito sa near sa support or sa breakout and retest, tas gagawin niyang support. So yun yung mga area na binabantayan natin. So right now, kung magre-range trade lang siya dito, and medyo middle part, so hayaan lang muna natin. So net foreign sell din si Plus for today. Tapos next natin is si dito. Ito guys, no, si dito, if mapapansin niyo, yung chart nito, 2.22, 2.40 yung resistance niya, pero ang support niya is 2 pesos. So ito guys, no, 2 pesos siya, pero for the last 3 trading days, may kita ninyo na puro red candle yung binibigay niya. So okay pa naman yung chart niya dito. Kailangan niyo pa rin to i-monitor, is above 50 to 200 MA. Tapos maganda yung volume niya. Pero net foreign sell yata to today. Pero yung close sa kanina na 2, so kahit support na yun, ako personally hindi tayo bumili dyan kasi ang gusto natin is at least sideways or at least mag-green siya. Para ang gusto natin, pag bumili tayo, the price action is going up. Kasi ito guys, no, yung price action nito for the last 3 days, it's going down. So when it's going down, yung probability of mag-hold yung support is medyo mababa. So tingnan natin to sa coming days. So if ever na mag-sideways siya dito or mag-green candle siya, so bibili tayo 2 or a little bit above 2. Pero definitely pag the price action is going down, yung kaya pinapanood lang natin kasi yun nga, the probability of it holding is medyo mababa. Yung parang nangyari dito, 'di ba? Hindi nag-hold. So tingnan natin sa coming days kung ano mangyayari. So medyo if mapapansin niyo guys, yung galaw ko is very parang maingat yung galaw natin, 'di ba? Tapos yung sunod natin is si LTG. Ito guys, no, ito ang long term natin before si LTG, pero as I've said sa past kwentuhan session, nag-magic on close dito sa Wisdom 3 rebalancing, nag-out tayo, so hindi na tayo nakabalik. 'Di ba? So ganun talaga dahil feeling natin genius tayo. So medyo ascending triangle to, ang ganda nung pattern niya, ang ganda, ang lakas. Tapos recently nag-breakout siya sa 10.20, tapos with nice volume. So ngayon, for the past 2 days, makikita nyo red siya, no? Pero okay lang yan. So, binabantayan natin to kasi if yung 10.50 maging strong support and maging mag-base siya dito and maging strong support, so bibili na tayo dyan sa level na yan. Kasi gusto ko talagang long term si LTG, pero if ever na hindi mag-hold yung 10.50 area, so babalik tayo ulit sa buy zone natin, which is this area. Kasi definitely pag hindi nag-hold yan, tapos nandito, hindi tayo bibili kasi nasa gitna. So ang gusto natin is sa support talaga or sa taas. So napapansin niyo, hindi ako bumibili pagka nasa gitna yung price action. Kasi if ever kunwari hindi mag-hold yung 1050, magiging resistance yun. Tapos ang tagal mo maghihintay ulit. And baka malalim pa yung dip, 'di ba? So sayang yung position mo. Kasi pag ganun, kahit long term siya, sayang pa rin kasi meron tayong tinatawag na opportunity cost, 'di ba? Anyway, so net foreign sell din si LTG for today. Tapos ang sunod natin is si SGP. Ito si SGP, guys. Grabe to, no? Akala natin yung parang kay dito, akala natin magre-reset yung indicators niya or magpapahinga siya and magbe-base siya dito sa level na to. Kasi nag-hold yung 10.50 area, 'di ba, naging support na yan. Tapos yung pero tapos biglang pinitig, 'di ba? So pag ganun, wala kang magagawa dahil walang may alam na ganun, 'di ba? Ang laki nung volume, tapos net foreign sell din yata to, pero ang ganda nung support niya, nag-hold talaga, pero pinitik, 'di ba? So hindi na siya nag-conso dito for a possible bullish move or range trade. So ngayon for this one, guys,
if nakita nyo itong pinitek, tapos nakabili kayo, ang lakas ng galaw niya eh. Ang ganda ng volume. So, pinakamaganda siguro is slice, tapos trail stop, 'di ba? Kasi malaki yung chance ito na susunod to, natutuloy to. So, pag tumuloy siya doon, so mag-abang tayo sa susunod na possible base or yung higher high niya, and doon tayo bumili for a possible continuation move. Pero just in case na mauntog to, tapos naka-trail stop ka, so syempre, pag nag-TP ka, so okay na yun. Kasi ang nangyari doon, range trade, diba? Tapos, bili ulit sa support. So, ito, very interesting to si SGP. Ang ganda, ang lakas ng galaw niya ngayon. Tapos, ang laki ng volume. Saka ang lakas kasi yung close niya is 12.04. So, nalagpasan pa niya yung 12, diba? Which is a significant level, psychological level. Kaya, kailangan natin ito bantayan sa coming days talaga. Tapos, yung last natin si Keeper. Ito, guys, si Keeper, sobrang lakas ng galaw nito. Mapapansin niyo, net foreign buy na naman to today. Halos everyday, guys, net foreign buy to. Tapos ngayon, pinitik na naman siya. So, ang lakas ng move ngayon. So, ito, hindi to masyado binabantayan ng mga tao. Pero, ang lakas ng galaw nito kasi, if may kita nyo, guys, nag-breakout siya ngayon. New 52-week low, new 52-week high, and at the same time, at the high na rin siya ngayon. So, ito, if mapapansin niyo, magbe-breakout siya, tapos ina-absorb lang yung mga sellers, tapos pag naubos na, breakout ulit. So ito, very interesting to guys, sa coming days. Tingnan natin kung gagawa siya ng panibagong base na naman dito for a possible continuation move and breakout. Saka ito na yun diba? Parang stairs na siya going to heaven, diba? Tapos, ang lakas ng close ito kasi nag-close siya lagpas sa 2.40, which is yung kasi yung parang psychological level, significant level to, nag-close siya higher than that pa, no? So, very interesting to. Tapos, ang lakas talaga ng net foreign buy nito. For ngayon, 8 million siya. Yung volume niya for today is 14 million lang, diba? So, half nun, foreign yung namimili. So, yun, very interesting si Keeper sa coming days. So, tingnan natin kung hanggang saan aabot yung galaw niya. Kasi, siya parang pinipitik, ina-absorb, pitik, absorb, pitik, diba? So, anyway, so that's our kwentuhan session for today, guys, no? So, kita-kita ulit bukas. Bye.